Capricorn, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for October 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. And if you're interested, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Ayan. And paalala lang, reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Capricorn, what's up ngayong October? October energies for Cappies. Overall energy, challenge, opportunity, blessing. Okay. May bago kang i-explore. Can be new source of income or project, business. Bottom of the deck is judgment. Merong pagbabago. Pag lagi naman may pagbabago. Oo. Kung bukas ka sa pagbabago, may magbabago. This is reinvention of yourself. So, maaari ngayon palang October, may mga inaayos ka na sa sarili mo. Yung mga alam mo na hindi na nakakabuti sa'yo, you are letting that go. At kung ano yung nagwo-work pa para sa'yo, to your highest good, i-continue mo lang. No? Kahit ito ay sa relationship, or sa trabaho, career mo, whatever works for you, yun yung ipagpapatuloy mo. And kung alam mo isang bagay ay hindi na nakakatulong sa'yo, you're letting that go. So, kumbaga, new version of yourself na to. Mas improved version of yourself. You're also healing. Some of you nagkaroon ng issues sa inyong kalusugan. Or meron kayong dinamdam, no? Na challenge sa buhay ninyo. May nawala. Oo. Bagay or tao na mahalaga sa buhay ninyo nawala. So ngayong October, magpapatuloy yung paghihilom, no? Although hindi siya magiging madali para sa inyo. Pero magiging bukas ka doon sa pagbabago na hatid nung experience na yon. That can be a painful situation. Yung iba sa inyo, nag-iiyak pa kayo rito no? Pero ang importante rito, mas, kumbaga, binago ka nito, binabago nito yung perspective mo sa buhay. Mas nagiging maingat ka na, mas matalino ka na, mas wiser, may wisdom. You have the 3 of Cups, Queen of Cups. Meron celebration din. I think, kumbaga you are trying to move forward, move on, at i-celebrate kung ano pa yung meron ka ngayon, no? At mag-focus sa ikauunlad mo, kaysa doon sa mga bagay na nawala na sa'yo. I also see you na kumbaga, ikaw rin mismo yung nag-i-encourage sa sarili mo na magpatuloy. Kasi alam mo na merong naghihintay na bagong opportunity sa'yo kung magpapatuloy ka. Diba? Overall energy is the Justice card. So this is about decision making. So maaring meron ka importanteng decision na gagawin ngayong October. In what area of life to? 11th house. 11th house of friendship to. Or sa mga plano mo, dreams mo, hopes mo. So you are, parang may nagkakaroon ka na redirection na, itong parang change of plans, ganon, kumbaga. Dahil maaring yung una mong plano ay hindi nag-work para sa'yo. So ngayon, iniiba mo. Okay? And then your challenge is the Knight of Cups. If you are in a relationship, pwedeng sa love life, magkaroon ng challenging situation with your person. Kung single ka naman, pwedeng merong nagkakagusto sa'yo pero hindi mo gusto. Diba?
or hindi ka pa ready for a new relationship. I also see na parang yung timing, no? Hindi kasi timing. Wala sa timing, ganon. Kung ano man tong darating na opportunity sa'yo, meron dito na hindi ka pa handa na subukan or pasukin. Now, your opportunity is the Four of Pentacles. So, may opportunity ka na makapag-ipon, mas mag-focus sa pag-aayos ng iyong finances, no? Ng assets mo. Maaring aayusin mo rin yung financial situation ng household ninyo, sa family, kung ano yung mga bagay na napapagastos kayo. So, you are also parang nire-review mo, no? Kung ano yung mas makakabuti sa inyo financially. Kasi, maari kasi ngayong October, ito yung time ng pagtitipid, no? Hindi kayo masyadong gagastos. Kasi kumbaga marami na kayo natutunan sa past experiences ninyo na may mga maling desisyon pagdating sa pera, pagdating sa mga ina-acquire ninyo. Now, your blessing is the Page of Pentacles. This is learning, new information, or mga bago mong i-explore sa finances, career, business. Pwede rin ikaw ay mag-aaral, may opportunity ka na may mapag-aralan, whether this is traditional schooling or online courses or sarili mong sikap, like sarili mong research. And may pagsisimula rito. Pwedeng simula ng isang negosyo na sa tingin mo it's time to explore yung iba mo pang options when it comes to earning money, yung mga earning potentials mo. Money, career, finances, you have the Four of Swords and the Moon. Okay. Sa finances talaga medyo no? Maaring challenging for some of you, Capricorn. Meron kayong dinaramdam parang this can be parang overcoming, may overcome ka na naging problema mo, no? Kasi the Four of Swords is about resting, healing, and then the Moon is your emotion. So, maaring nagkaroon ng emotional na situation financially sa trabaho, may nakaaway ka or may issue sa trabaho. Sa business mo, medyo mentally and emotionally draining para sa'yo. Or, merong isang situation sa trabaho mo or career, business, finances na masyado kang naapektuhan emotionally. So, let's see what else pa. So, pag tuloy-tuloy lang yung healing for you, makaka-recover ka rin. You are becoming more mature. Mas mature ka na daw sa pag-handle ng finances mo. Rewards. Maganda to. Your hard work is paying off. So, lahat ng sacrifices, efforts mo sa career, business, finances mo, yan ay magkakaroon ng rewards. Siyempre, diba? May mga times na kailangan natin mag-sacrifice muna, para meron tayong magandang resulta na makuha. Sa relationship, if you're single, merong person na naiinggit sa'yo kasi they see you as someone na successful, or maganda yung estado sa buhay kahit walang relationship. Some of you naman, maaring yung person yung mismong parang nagiging jealous of you, no? Mahirap pag no? Karelasyon mo yung jealous of your success. Pag ganon, laging lagi yung kukontra sa mga plano mo. Kasi ayaw kanya umangat. Gusto niya siya lang. 'Di ba? Ayan, feeling sad, feeling alone. Yung tipong kahit na meron kang person sa buhay mo, feeling mo, wala siya dyan.
Some of you meron magkakaayos, magkakabalikan sa kanilang past. So, pag-isipan maigi if you want reconciliation or merong person from your past na susubok na bumalik sa buhay mo. Syempre, ikaw yung magde-decide kung i-allow mo yun. Creativity. So, my creative talent, skill set. Ilalabas mo yung creative talents mo. Uy, very fiery yung energy ninyo. You're also going to set boundaries. Hindi mo hahayaan na ikaw ay ma-take advantage ng iba. Very empowering ang energy ninyo. Capricorn. Maaring nasa inyo ang spotlight. You have Venus in Aquarius in the 11th house, detachment. Yung iba sa inyo, yung mga taong kinut off nyo na sa buhay nyo, yun na yun, tapos na yun. Wala na kayong pakialam sa kanila. Yung parang minsan naisipin nila, ay, totoo na ba talaga, kinut off na ako ni Capricorn? Oo, ganun. You have Jupiter in Cancer in the 4th house. 4th house is about your family, home life. Jupiter is about expansion. So, yung iba sa inyo, merong improvement sa bahay, pwede magpapa-renovate, or may mga mabibili kayong gamit, resources sa bahay ninyo. Para sa ikauunlad ng inyong home life, family life. You have Mercury in Aquarius in the 11th house. May mga creative ideas ka na maaring ikaw pa lang ang nakaisip niyan or ikaw pa lang yung gagawa. So, it's up to you if bibigyan mo to ng chance na maisakatuparan ngayong October. Make the change. Oh, wow. Very powerful this message is. So, yung iba sa inyo, this can be physical change. May mga ayusin ka, i-improve ka sa sarili mo, styling mo, the way you carry yourself. Some of you, this is about your principles, no? Mga prinsipyo mo sa buhay, pananaw mo sa buhay, or even your current situation. Major transformation ngayong October. So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.